So hello mga kaingat, isang umagang kay ganda po sa ating lahat. So ito po yung work ko at papasok na po yung TV Patrol. So for now mga kaingat ay meron kaming reporter na nasa field, nasa iba-ibang lugar. Merong Batangas Port, merong PITX, bus terminal, merong NLEX, and meron sa sa may Batangas Port tsaka sa may Mega Mall. So monitoring siya ng mga mga last minute shopping ng Christmas. So ayan mga kaingat. So ayan mga kaingat. Kung makikita nyo, merong 4 na nag-transmit. Ayan. Sa may NLEX, sa may NLEX, sa may Batangas Port, sa Mega Mall, tsaka sa may sa may PITX sa Paranaque. So yung mga reporter na yan na standby na sila kasi anytime multi windows na po sila sa TV Patrol. So yan mga kaingat, tignan nyo. So ayan po yung work ko na kailangan yung mga reporter before pumunta sa studio magpapa audio video test po sila. As of now sa NLEX wala pa namang traffic. Oo, wala. Hindi pa naman binubuton yung traffic eh. Hindi ko lang din alam, hindi sila nag-update sa akin kung anong oras, kung ano yung okay lang ba pwede naman. So ayan PITX, NLEX, Batangas Port, and Mandaluyong. So ayan saya. Okay? Dapat ba ganun? Ganun ka na. So work muna tayo. Ito ang unang papasok mga kaingat. Itong PITX Paranaque. Besh, pakitanong naman Besh, please. Kung pwede ilagay sa title, Dagsa. Kasi gusto ko yung try natin kung matatawagan pa natin. Barangay 79 Caloocan City matapos dumalo ng simbang gabi. 300 plus. Siya ng sopas na bigay ng barangay. Wala tayong discount. Sa regalo. Nang biglang may naghawis na Hello? sa kanyang direksyon. Pinatatanong ko kamusta yung traffic dyan, kung build up pa daw. Pang title. Pang title, walang traffic. Sa tabi ng isang barangay. Wala pa daw traffic, maluwag. Oo, sige. Okay, tinanong lang dito. Okay, thank you. Sige. Okay. Bago ihagis sa gawin niya ang Molotov bomb. So yun mga kaingat, tinawagan ko yung cameraman ng NLEX to justify kung build up traffic na ba doon sa NLEX. So natanong ko siya, hindi pa daw ganun ka-traffic. So tingnan natin mamaya sa live. May alita na sila ng mga nagbato ng bote mula pa noong 2023. Nakakasya ba sila sa amin? Nahilig naman po kami. Hindi naman po kami naghanap ng wala nga nga ito. So, nag-iari ang kanilang grupo. ganun din po, monitor, binakas namin. Pero wala po kami kasalanan. Umaga din na po kami. Sila po nangunguna eh. Wala namang sugatan sa So ito yung mga kaingat, yung sinasabi ko na nilalagay ko yung tinransmit. Yan, kung nakikita nyo. Batangas Port, SM Mega Mall, NLEX, PITX, then yung cameraman na nag-transmit. Kung ano yung gamit nila, nag-tinransmit. So dito yung time. Ayan yung sinasabi ko na hindi mo pwedeng hindi mailagay. Kung oras siya nag-transmit at saka kung ang oras siya natapos. Yan, kung ano yung tinransmit, for example, Port Terminal, Exodus during Christmas, traffic, last minute shopping, tsaka bus terminal. So ayan yan. Ito na yung situation sa PITX sa Paranaque. Medyo marami ng tao. Ayan mga kaingat, puntahan natin. Ayan So makikita rito lahat na nagtatransmit. So minsan mga kaingat napupuno yan.
puno lahat yan. May nagtatransmit dito, Alinsunod sa sa tradisyon 8, ng Islam, 9, inilibing yun, na 11 to kapatid ni 14. Cebu Provincial Election Supervisor Vince Carjuli na si Nasser Assis. So yan mga kaingat, nagpa-practice yung reporter, Dennis Dato. Kasama ni Atty. Julie ang kanyang kapatid sa sasakyan at pauwi mula sa airport ng Balik tayo sa chair natin. CCTV ng barangay. Dalawang lalaking nakaputing Boss Jokart, shout out. ang bumaril sa airport. Yes. Yan yung mga news desk namin, tsaka si Ma'am Rod. Ma'am Rod, smile. So yun, kami yung mga tao pag weekend, mga boss ko yan. Do you think kayo po yung target talaga? Have you been receiving threats? Oh, ayan mga kaingat yung work ko dito. At least may idea kayo kung ano yung work ko dito para yung iba identify ako, di ba? Eto mga kaingat, hindi ko to dati work. Ang work ko talaga is sa field. Kami yung mga nasa field. Pero before ako mag-field, cameraman po ako sa studio. Siguro ano pa yon, cameraman ako ng Magandang Gabi Bayan, rated K. So alas 5:30 noong mga panahon ng mga 2021 to 2026. Yan, ayun na mga kaingat to. Pumasok na siya oh. Ayan oh. Okay? Pumasok na siya. So ito yung inire-receive ko. Zen, umabot na sa Diba? 160,000 ang bilang Tapos ng mga doon, dito siya pasahero may ere. mula dito sa PITX magmula alas 10 kaninang madaling araw. So monitoring yan ng mga ongoing na viewers namin sa YouTube, Facebook, ABS-CBN na tawag dito sa ibang bansa. So yun. Hanggang sa magmamadali na makahabol sa mga biyahe ng bus papunta sa mga probinsya hanggang sa Luzon. So kaya alam nyo na, kapag ka-holiday, may pasok pa rin ako kasi parang kasama ako sa tagapaghatid ng mga balita sa mga viewers na nakikinig ng mga balita. So tulad nun, mga kaingat, anong oras siya pumasok? Is 5:36 PM. So lagay natin dito is PITX. Lagay natin dito is 5:36. Yan o, mga kaingat o. 5:36 PM. So to justify kung anong oras siya umere. So hanggang kung anong oras matatapos. Ang bitbit pa uwing Nueva Oh, Ecija. di ba? Hindi anya siya nagdalawang isip sa dagdag gastos at hindi So dito lang muna to. sa kanyang At tignan nyo yung work ko kung paano yung workflow ba. So yun. So shoutout nga po pala sa mga Team Celtic. So alam ko na nandyan kayo palagi sa likod ko. Dahil alam ko naman na nauunawaan nyo rin ako ngayon. As of now, kaya nandyan pa rin po kayo sa akin. So ayan mga kaingat, tapos na siya mag-report. Kaso may Q&A pa, kaya makikinig siya. Ayan o. Zen, sa ngayon, mayroon pang mga ticket na Saka mabibili, doon, ngunit napakahaba na ng mga pila dito sa iba't ibang ticket booths sa PITX. Kaya Diba? abiso ng iba't ibang bus company. ng Metro Manila. Zen. Okay, maraming salamat, Katrina Domingo. 5:41 siya mga kaingat na tapos. Tapos, shift tayo sa live YouTube. O, diba? Sa Batangas Port naman mga kaingat. Johnson, hanggang ngayon ay marami pa rin mga pasahero na naghihintay na makapili ng ticket. Kami namin ito ngayon sa Passenger Terminal Building at sa sumandaling ito, marami pa rin mga pasahero ang sasayad na lamang ang nakaupo habang naghihintay na magkaroon ng ticket. Pagkanan mo dyan sa may bandang Antonias, nandyan yung pila ng mga bili ng ticket ng mga shipping lines. Doon naman sa labas ng Batangas Port sa may gate kung saan kanina ay gumagsa ang mga pasero at nagkaroon ng
tutulakan, ay balik na ngayon sa normal ang sitwasyon. Wala na yung napakaraming mga pasahero sa labas ng Batangas Port. Madaling araw, pasensya dahil mahirap ang pagdadaanan nilang sitwasyon. So, nagpatukan na din ang Philippine Force Authority Batangas na early So ito mga kaingat, pag meron kami ibang coverage, ito, gagamit kami nito. Audio mixer, so video switcher, tapos may mga DA, tapos ipapatch namin dito. Ito yung router i-assign namin kung ano yung padadala namin. Ayan, tapos nasa Dennis Dato. Maraming salamat, Dennis Dato. Lex Balintawa, nagpapatrol si Joe Manan. Joe, So sulat muna natin yung natapos kanina. Then may kaunting build-up na dito sa bahagi ng NLEX Balintawa Toll Plaza. Dito yan sa paglagpas ng tollway naman, Zen, mabilis na yung lalim ng trapiko. Paano ba naman kasi, Zen, vacation mode na yung karamihan sa mga pamilya natin at kanya na rin sila ng paghahabol sa schedule, lalo na ilang araw na lang, Pasko na. Wala nga eh. Nagpakabit na ng RFID sticker si Minandro dahil nagbago siya ng sasakyan. Nabilis siya kudo sa kanila. Bukas mag-work ka rin ako dahil sa work. Para sa pagdiriwang kapasko at pagsabi mo sa 2025. Each and every day we take a speaker flights and Thursday po. Yeah, 24/7 services ang ating mga live. Lalo na sa mga motorista, mga kailangan. So after nito, ano na, mamaya Mega Mall na. Same traffic situation naman tayo dito sa NLEX as of 4:30 PM. Mayroon ng 100 na meters na haba na build-up dito sa Balintawa Toll Plaza, particular doon sa pinakakanan o outermost na lane para sa RFID installation. Naghahabol kasi yung karamihan sa mga kapamilya natin sa pagkakabit ng RFID sticker para hindi na rin hassle sa biyahe. Mabilis ang dami na trapiko sa Mindanao Toll Plaza at sa San Fernando northbound at pati na rin yung southbound lane o yung papunta ng Metro Manila. May 150 So ito mga kaingat yung importante na pinanonood ng mga viewers. Ayan. Monitoring ng Balintawak Toll Plaza, NLEX, Mindanao Toll Plaza, May Kawayan, Bulacan. So San Simon Bridge. Sa lahat ng mga uuwi ng north, ayan, monitoring yan ng mga traffic. Para pag nasa bahay kayo or nagmo-monitor sa YouTube, nakikita nyo kung saan kayo dadaan. Sabi ng NLEX, maluwag naman ang daloy ng trapiko sa iba pang toll plaza at iba pang bahagi ng NLEX. Zen. Joe, gaano ba So mayroon pang Q&A answer pa. Question and answer. So kailangan may RFID sticker pagdadaan sa north. Ayan At sabi nila na tumatagal na Di ba? ito ng 10 hanggang 15 minutes. 10 to 15 minutes ang tagal. Joe, manakan. Okay? So tapos na siya mga kaingat to. Di ba? Oh. So lagay natin dito, 5:51 siya natapos. Okay. So mamaya na yung isa. Hindi pa siya nag-transmit ulit. So ito na mga kaingat, pumasok na rin yung EDSA Mandaluyong sa Mega Mall. Ayan Johnson, hindi nga alintana ng ilang last minute shopper. tao rito sa isang mall sa Mandaluyong City. Ayon sa kanila, ngayon na lang sila Ayan pa, ng oras dami ko monitoring ang regalo. last minute shoppers. Dagsa sa mall sa huling weekend bago na ang Pasko. So grabe talaga pag pumunta kayo sa mall. Ubos ang oras nyo pag magbabayad kayo. Ubos talaga. Lalo na pag may kasama kayong mga bata, gutom na. Mahirap, mahaba ang pila. Pare-pareho silang ngayon lang na libre. Kaya samantala na ang pagkakataon bago pa maabutan ng So after nito mga kaingat, wala nang reporter. Tapos na mag-live report yung apat. Kaya ngayon ay oras. So kung ano man yung mga napapanood nyo na report, kung kahit sa ibang channel,
or sa ibang news live stream. So ganun yun. Kailangan lang namin i-ready yung yung transmit, tapos yung audio video kung kamusta ba, kung clear, okay. So anytime pwede pumasok, depende sa lineup. So doon ginagawa yung lineup, mga kaingat. Doon sila yung nakakakita yung lineup ng news, yung flow ng lineup. Pero hindi lang ang mga pamilya ang pinipilahan. Papasyal yung mga bata. Papasyal lang sila, tapos kakain din, sisimba. Johnson, sa ngayon may mga mamimili sa labas ng mall na naghihintay ng masasakyan. Yung ilan sa kanila, mabilis ka namang nakasakay sa mga taxi at nakapag-book ng ride-hailing applications. Pero may mga ilan tayong nakausap na nahihirapan mag-book. Gaya ng isa nating na-interview na si Charlotte Sakmar na 5 taong buntis na naabutan nating nakaupo doon sa harap o doon sa hagdan sa harap ng mall. Ang kwento niya, nakapag-book din naman siya pero nahirapan siya at kailangan niyang maghintay ng 20 minuto. Samantala, Johnson, natin namang alamin ang sitwasyon ng trapiko sa bahaging ito ng EDSA Mandaluyong. Ito po sa aking likuran. So, yan yung traffic sa EDSA Mandaluyong. Yung mga galing po Ang traffic, oh. Grabe, ang traffic. Oh. Sa tapat ng mall, pero mabigat na Sa harapan niya ng SM Mega Mall ng anong oras? 6 PM. Nagkakaroon din po ng build-up doon sa mga pribadong sasakyan at mga taxi na magsasakay ng pasahero sa harapan ng mall at yung mga papasok naman ng EDSA Hilda Vargas. Samantala sa southbound lane naman, o yung mga galing pong Quezon City papuntang Makati, sa bahaging ito ay okay pa po yung dali ng trapiko, magaman may mga build-up, pero maluwag pa po ang dali ng mga sasakyan sa bahaging ito ng EDSA Mandaluyong. Maraming salamat, Harleen Delgado. Okay na, mga kaingat. Tapos na yung mga reporter. Ayan, oh, di ba? Ang cute niya, oh. Tapos na. So, pwede na siyang back to base. Okay? So, ganun lang yan, mga kaingat. Yung work ko, yung workflow, kung paano mag audio video test ng mga live remote. So dati ako nasa field ako. So dahil nga yung mga band namin ay nandyan na sa base, dahil pwede naman na sila dahil sa so yun na lang ang gamit. Sa barangay Kabatuan, Labo, Camarines Norte. So mga kaingat, kain po muna tayo at medyo nagutom na po sa duty. Kain po muna ako. Ayan yung food ko, oh. Ayan. Adobong manok. Tapos humingay ako ng nilagang baka, sabaw mainit para masarap. Tapos may tura, 1.5 rice. So, Merry Christmas. Ayan, at meron silang maliit na Christmas tree dito sa cafeteria namin. Tapos pag gusto magkape, kukuha lang doon. Pero may may bayad, coins. So walang kumakain kasi weekend. So kain po muna tayo, mga kaingat. Kain po. Unang kain po, unang kagat sa inyo po. Sarap talaga ng adobong manok. Isa to sa mga paborito ng mga foreigner. Pag nakakatikim ng adobong manok, lalo na pag may mga may potato. Kaso ito wala eh. Or kaya nilagang itlog, nilalagyan ko din po. So mga kaingat, tapos na po tayo kumain. Lagay na natin dun. Ayun yung cafeteria namin, oh.
Clean as you go. Self-service. So, okay na mga kaingat. So, syempre, after natin kumain, bili tayo dito ng kape sa Bendo. Ano ba yung masarap dito? Ito yung latte, iniinom ko mga kaingat. So, maglagay tayo ng coins dito. 10. Magkano ba to? 10. 15. So, then 15 na, pili tayo. Ito latte. Tapos dagdagan natin ng cream. Dagdagan natin ng cream tsaka isang konting sugar. Then blend. So, yan na. Blend. Make selection pa eh. Latte. Tapos cream. Sugar. Blend. Wala. So, balik natin pera natin. Yun, kay sir meron, no? Di tayo, kuha tayo ulit. Okay. Dito tayo sa kabila. Okay na. So, dito tayo kumuha doon, wala. Latte. 1, 2, 3. Ayan, then latte, tapos cream, sugar, blend. Oh. Diba? So, kung mga kaingat, dinadagdagan ko pa siya ng hot water. Ayan. Hintayin na lang natin. Ano pa, oh, bending pa. So sa ibang bansa siguro maraming ganito rin sa inyo, no? Yung mga ganito mga kaingat, no? Yung mga bendo machine like juice, water, coffee. Walang masyadong kumakain, no? Weekend kasi. Okay na? Okay na ba? Okay na po. May tindero. Yun. Ayan o mga kaingat o. Dagdagan pa natin ng hot water. Dito may hot water. Gusto mong coffee? Yan. Hot water. Yan. Okay. Thank you, te. Shout out. Si ate. Bigay sa akin kanina ng food. Sarap. Kape latte. Kape latte. Maambon mga kaingat to. Oh. So, kape muna tayo. Kape muna tayo dito sa maulan. Medyo maulan. May church kami dito mga kaingat to. Ayun. Yan, mini kapilya ba? Yan medyo umaambon. Diba? Nakasara. Wala tayong maupuan na medyo maliwaliwanag. Ang ganda, no? Ganda nung may ganito ka sa bahay eh. Oh. May garden. Ayun yung tower. Dati mga kaingat, umaakyat ako hanggang dun. Oh. Dito. Yan, dyan. Umaakyat ako dyan. Wala na nga yung elevator. May elevator yan eh.
So ubusin ko lang tong kape mga kaingat, tapos balik na tayo doon. Upo muna tayo dito. Mag-aambon, no? Kape po tayo mga kaingat. Coffee. Coffee. Balik na tayo mga kaingat. Pag may may showtime, diyan pumapasok yung mga audience entrance. Diyan, oh. Diyan pumapasok, papasok dun sa studio ng showtime. Pasok na tayo. Paubos na yung kape ko. Tapos kuha tayo ng tubig. Full. Tapos tatap tayo ng ID. Kasi may lock yan. Magtatap tayo. Okay. Yan si mga kaingat, si Dolphy. Okay, si Dolphy. Tapos si Sharon Cuneta. Okay. Tara, pasok na tayo ulit. Balik na. Radio Network Division. Tapos dyan sa kabila, mga radio station. Dyan. Shout out, pre. Ayan na dyan. Tapos dito tayo. Ayan na. Integrated News and Current Affairs. Okay. So, kuha muna tayo ng tubig. Mga kaibigan ko yan. Dahil TV. Kuha muna tayo ng tubig. Jet! Kuha tayo tubig. Ano na to? Yung mga kaingat, mga editing. Yan. Kwarto-kwarto, mga nag-e-edit. Tapos na. Punta na tayo dun sa pwesto natin. Nold. Shoutout Nold. Shoutout mga kaingat. Kaya si Arnold. Kaibigan kaya Lightman. Okay. Pwesto. Take this one. 3. Take this 3. Yun. Running wild.